Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong taga-suporta ng malusog na pamumuhay. Kain po ng masarap sa lahat ng kumakain. Ngayon ay oras na para linawin ang isang usapin na bumabagagag sa mga mahilig mag-unat ng kalamnan. Ang totoo, may seryosong panganib kapag iniinat ang ilang partikular na kalamnan at kailanman ay hindi mo dapat iunat ang mga ito. May mga ganyang kalamnan ngayon, naiisip mo. Pero sa kabila nito, sa kabila ng katotohanan ang paginat ng mga kalamnan na ito, ang ehersisyo ng paginat, itong ibig kong sabihin sa paginat. Ibig sabihin, sinusubukan mong pahabain ito kaysa sa natural na haba nito. Ang paginat sa mga kalamnan na ito ay nagdudulot ng malulubang kahihinatnan. At sa kalaunan, nagdudulot pa ito ng mas matinding sakit, hindi komportableng pakiramdam, at iba't ibang problema gaya ng pinsala sa intervertebral disc, pagkakaroon ng pagumbok at luslus ng disc, pagkakaroon ng arthrosis sa mga kasukasuan sa pagitan ng mga bertebra, at iba pang mga epekto. Una sa lahat, may tatlong kalamnan tayong tatalakayin na yon na hindi mo kailanman dapat iunat. Hindi mo nga dapat isipin na iunat ang mga ito. Ang mismong pag-iisip na iunat sila ay masama na. Kaya mga kaibigan, ang unang grupo ng mga kalamnan na madalas sinusubukang iunat ng karamihan, lalo na ng mga taong madalas nakaupo at nakatungo ang ulo, ay ang mga kalamnan sa likod ng leeg. Ano ba ang grupo ng mga kalamnan na ito? Ang grupong ito ng mga kalamnan ay kilala bilang mahahabang extensor ng leeg. Binubuo ito ng ilang mga kalamnan na may iba't ibang pinagmulan at pagdudugtungan. Kasama dito ang kalamnang splenius ng ulo at kalamnang splenius ng leeg. Mahaba at pinakamahaba na kalamnang ng leeg, likod at ulo. Marami sila. Para sa inyo, sapat na malaman ninyo na dito. Sa likurang bahagi ng leeg, bahaging umaabot pa roon ang trapezius. Ang grupo ng mga kalamnan na nagsisimula sa ikalima at ika-anim ng thorasikong vertebra, nagtatapos ito sa buto ng batok. At dito, ang buong likurang bahagi ay natatakpan ng mga kalamnan na sa mga modernong tao ay numinipis habang lumilipas ang bawat araw. Parang natutunaw na niyebe sa init ng araw ng tagsibol, kaya dumadaloy ang mga sapa. Ganon din sa bawat segundo, ang laki ng mga extensor ng leg ay patuloy na nababawasan sa kasamaang palad para sa atin. Sa inyo, sa akin, wala na. Dahil ginagawa ko ang dapat gawin. At kayo rin ngayon ay gagawin ninyo ito kasama ko. Ang totoo niyan, ang pagyuko ng ulo, pasulong. Halimbawa, kung iguguhit natin ng isang tao na nakayuko ang ulo pasulong, ganito. At halimbawa, nag-aaral. Dito mismo. May tinitingnan siya sa kanyang telepono. Halimbawa, nag-aaral siya. Mataas na matematika. Nagsosolve siya ng mga equation. O kaya naman, halimbawa, tinatapos niya ang panibagong level ng isang laro. Pareho lang din, na mahalaga rin naman. Sa ganitong posisyon, nakakaramdam siya ng pagod kalaunan. Makakalamnan sa likod ng leeg. Mga extensor ng leeg. Ayan, napapagod ang mga kalamnan niya. At ang unang pumapasok sa isip ay para ma-relax ang kalamnan, kailangan itong iunat. At pansamantalang gumagaan ang pakiramdam niya. Pero hindi siya nababahala na ang posisyon na naging dahilan ng pagkapagod ay eksaktong kapareho ng posisyon kung saan niya iniinat ang kanyang mga kalamnan. Ibig sabihin, sa paglipas ng panahon, ang kurba na tinatawag na cervical lordosis. No. Pero ang cervical lordosis, hindi ibig sabihin na okay na lahat. Pero ang kawalan nito ay nagpapahiwatig din na nagsimula na ang panghihina ng mga kalamnan. Ibig sabihin, ang patag na cervical lordosis, lalo na kung sa MRI ay nakita ninyong inilarawan na patag ang cervical lordosis, hindi dapat magpanik. Kasi kapag humiga tayo, lalo na kung may nilalagay pa sa ilalim ng ulo natin, tulad ng unan, oo. Hindi ka nakahiga sa patag na ibabaw, may nakalagay sa ilalim ng ulo mo, kaya natural na magiging patag yon. Ibig sabihin kapag ang ulo ay yumuyuko pa abante,
kusa itong nababaluktot. Ibig sabihin, ang patag na lordosis ay pagbaluktot ng leeg. Sinasabi nilang tuwid na lordosis. At kapag tayo ay tumitingin sa langit, halimbawa dito, ang ilong mo ay nakaturo doon, sa buwan, halimbawa, o sa bituin na Cassiopeia, o sa konstelasyong Canis Major, halimbawa. Ayan, tumitingin ka pataas. Minsan, pinagmamasdan mo lang ang sapot ng gagamba sa kisame. Sa posisyong ito mismo, nangyayari ang pag-unat ng leeg. Ibig sabihin, ang leeg ay pwedeng nakayuko o nakaunat. Pero unti-unti, nagiging normal para sa taong ganito ang posisyon ng pagyuko. Kahit na tumitingin siya sa unahan, ang leeg niya ay nasa posisyon pa rin ng pagyuko. Ang natitirang katawan ay nagiging parang uod o bulate. Lahat ng ito ay dahil sa internet ninyo, ayan, lahat ng yan. Naintindihan mo ba? Kailangan ding magbasa ng libro dahil mahalaga ito. Pag-aralan ang klasikong panitikan, digmaan at kapayapaan. Sino nakabasa na? Hindi ko nabasa. Pero napakakapaki-pakinabang ito. Sa madaling salita, dito nagsisimula ang hindi normal na pagnanais na mag-unat. Pero sa sandaling ito, dahil napakahina ng mga kalamnan mismo, hindi lang silang naiinat, kundi pati na rin ang iba pa. Sa totoo lang. At nagkakaroon din ng paginat sa mga litid dito mismo. Sa pagitan ng mga kasukasuan, may mga litid doon. Unti-unti, nade-develop ang hypermobility, instability ng leeg, at pagkaluskos. Gusto mo tuloy magpalagutok ng leeg kalaunan. Pagkatapos, gusto mong iunat pa sa gilid dahil nagkakaroon ng abnormal na galaw ng kasukasuan. Sa normal, dapat isa o dalawang anggulo lang ang galaw nito. At lumalabas ang mga bagong galaw na hindi naman talaga dapat umiiral. At pakiramdam mo, kailangan mo pa itong dagdagan. Mas lalo mo pang iniikot ang leeg mo sa iba't ibang direksyon. Pero may ilang bahagi ng bertebra na hindi gumagalaw, habang ang iba naman ay sobrang kilos. Una, ibig sabihin, yung naintindihan mo na, oo. Ito yung pag-unat. Ayan. Kapag tayo, pagkatapos nating matagal na nasa isang posisyon, nakaupo at nakatingin pababa, hindi mo dapat ganito iunat ang leeg mo. Ganito, paabante ang leeg. Ganito. Bawal nang hilahin simula ngayon. Una. Pangalawa, ano pang madalas naiisip na iunat? Hindi lang ng mga accountant, halimbawa, o ng mga nagtatrabaho sa opisina. Pero pati na rin sa mga mahilig sa fitness. Sa mga taong nagpasya na ialay ang kanilang buhay sa pagpapabuti ng kalusugan. Sa malusog na pamumuhay. Halimbawa, yoga at pilates, kasama lahat yan. Ibig sabihin, binibigyang pansin ang pag-uunat ng mga kalamnan sa likod ng hita. Ano ba ang naiunat doon? Kung titignan natin ng mabuti, ano bang meron sa likod ng ating hita? Mapapansin natin, masasabi nating may dalawang grupo ng kalamnan. Ito ang biceps ng hita, panlabas na grupo. At dalawang kalamnan, semitendinosus at semimembranosus. At bahagyang bahagi ng adductor na kalamnan. May ilan dito, ibig sabihin, nandito rin ang grupo ng adductor na kalamnan sa loob. At ang totoo, hindi rin pantay-pantay ang pagkakabuo nito. Madalas, ang biceps ng hita ay mas malitang laki kumpara sa semitendinosus at semimembranosus na mga kalamnan na mas malapit sa loob na bahagi. Ang kakaiba dito, sa pagitan ng lahat ng mga kalamnan na ito, ay dumadaan ang sciatic nerve. Madalas ito makompress, at maaari ito mangyari hindi lang sa piriformis na kalamnan, kundi pati sa mga kalamnan ng hita. Ang mga extensor ng hita ay isang grupo ng mga kalamnan, at kilala rin sila sa tawag na iyan. At kung sisimulan mo iunat ang mga ito, pero kahit bahagyang naipit ang sciatic nerve mo ng piriformis na kalamnan, maaari itong magdulot ng pinsala sa extensor ng hita. Kaya bago mo iunat ang likurang bahagi ng hita, may ganitong pagsusuri na magsasabi sa'yo kung kailangan mo talagang mag-unat, kung may pag-ikli ba sa mga kalamnan na ito, o kung sila ay naninigas. Sadyang ginawa ito para hindi mo magawa ang galaw na yon dahil sa paninigas nila, nababawasan ang galaw mo
at naiiwasan ang pagkapinsala sa sciatic nerve. Ang pinsala sa sciatic nerve ay hindi lang sakit. Ayos lang ang sakit, kaya niyong tiisin ang sakit. Isa pa, nagkakaroon ng panghihina sa paa na kahit tiisin mo o hindi, kapag nasugatan ng ugat tapos na hindi nagagalaw ang paa, magkakaroon ng panghihina sa mga binti kalaunan. Anong gagawin? May ganitong test. Kunin mo at subukan mong yumuko paabante. Sukutin mo ng halos gaano kalaki ang galaw. Pero pwede mo ring halimbawa base sa kung paano ka, hanggang saan mo naabot, halimbawa hanggang pwede sa binti. O kaya, basta ganito lang, paabante, halimbawa, oo. Tingnan mo kung mga gaano katagal bago mo maramdaman ng pagbanat. Pwedeng sa likod ng hita o kaya sa bandang tuhod o sa likod. Una, pagkatapos, kukunin mo. Hihigupin mo ang tiyan mo. Medyo pipigain mo ito para manatili sa ganong posisyon. At habang nakahigup ang tiyan, susubukan mong gawin ulit ang parehong bagay. At tingnan mo kung magkaiba ba ang lawak ng galaw nito. Kung mas nakakayuko ka habang nakahigop ang tiyan, ang dapat mo unahin ay palakasin ang tiyan mo, hindi ang pagunat ng likod na bahagi ng hita. Dahil humina na ang tiyan mo, kaya ang balakang mo ay umikot. Paabante ng ganito, kaya itong mga ito ay lumiit. Ang quadratus lumborum na kalamnan at ang hita ay humigpit dahil pinaikot mo ang balakang mo, paabante ng ganito. Naiintindihan mo ba? Nabanat ang kalamnan at kusang nanigas. Talagang may ganitong sitwasyon. Akala mo lang. Sino ang mag-aakala? Pero ayan, alam nyo na nangyayari pala ito sa bawat isa sa mismong araw na ito. At panghuli, oo, na hindi dapat inuunat pero minsan talagang gusto mo, ay itong lahat ng mga galaw na ito rin. Bihira na lang mangyari ito, pero nangyayari pa rin. Ibig sabihin, ang kalamnan sa pagitan ng mga talim ng balikat. Nangyayari rin na kapag matagal ang paggalaw ng mga kamay, nakakaramdam ng paninikip o pagkapagod sa bahaging ito. Dito mismo. Sa pagitan ng mga talim ng balikat, medyo mas mababa. At pumapasok sa isip na iunat ang bahaging ito. Bakit nagkakaroon ng paninikip doon? Kasi, una sa lahat, ang pinakakaraniwang dahilan ay napapagod ang lahat ng ito. Napapagod dahil mahina ang lahat. Mas mabilis mapagod ang mahihinang kalamnan. Anong mga kalamnan ang nandito? Rhomboid, trapezius, at kaunti lang sa ibaba. Pero tumutulong din ang latissimus dorsi sa pagpapatatag. Sa tabi ng gulugod, dito dumadaan ang mga extensor ng likod. Sa gilid, may bahagi rin ng iliocostalis na kalamnan. Kapag hindi pa gaanong nade-develop ang mga ito. At sa totoo lang, hindi ito masyadong maayos na nade-develop sa maraming tao. Madalas, hindi naiigting ang latissimus dorsi at lower trapezius kahit minsan sa isang araw dahil bihira silang magamit sa araw-araw. Kapag may ginagawa ka gamit ang kamay at nakakaramdam ng tensyon dito, hindi mo kailangang pilitin i-stretch lahat ng muscle. Dapat mo lang silang bigyan ng tamang trabaho. Bigyan sila ng pagkakataon na magpahinga. Nakakapagpahinga sila kapag naglalapit ang kanilang mga pinagdudugtungan. Pwede, imbes na likod ang iunat mo, gaya ng gusto mo, ang nasa harap naman ang inat mo. Kapag mag-iinat ka ng kalamnan sa dibdib, pwede mo itong gawin sa pintuan, tulad ng pagtayo ng ganito. Pwedeng isa-isa o sabay ang dalawang braso, isandal lang sa hamba ng pinto. Ganito mo ito iinatin. Bahagyang umusok pa abante at maglapit ang mga talim ng balikat sa likod. Iinatin ang mga kalamnan sa harap ng dibdib. At sa posisyong ito, makakapagpahinga sila. Pero sa hinaharap, mas maganda kung palalakasin mo sila. Paano sila palalakasin? Iba't ibang ehersisyo para mapalapit ang mga talim ng balikat. Ganon din ang ehersisyo na hinihila papalapit sa iyo ang resistance band at pinadudugtong ang talim ng balikat. At sa ganitong paraan, may 3 grupo ng kalamnan na hindi mo dapat kailanman iunat. Likod na bahagi ng hita. May mga detalye dyan. Pwedeng iunat, pero kailangan munang tiyakin. Baka may ibang dahilan. Anong dapat gawin? Anong pwedeng ipalit sa pag-uunat? Mas mainam na palitan ng pag-uunat ng sariling masahe kung nakakaroon kayo ng ganitong mga problema.
Kumuha ng bola, halimbawa para sa masahe. Pwede ring tennis ball. Ngayon, may mga espesyal na bola talaga para sa masahe. Hindi mga kalamnan, kundi bola. Ilalagay natin ito. Hahanapin ang masakit na mga bahagi. Ilalagay sa pagitan ng pader, halimbawa, at ng masakit na bahagi ng kalamnan. Pindutin, hawakan saglit, galawin sa gilid, saka mag-relax. Kadalasan, hindi buong kalamnan ng masakit, kundi ilang tense na bahagi lang. Yun ang dapat i-relax. Ganon din sa likod ng hita. Sa simula, hawakan mo muna ang bola sa kamay. Umupo ka sa upuan kahit saan. Ilagay mo ito sa pagitan ng likod na bahagi ng hita at ibabaw ng upuan o mesa. Gawin ito sa pamamagitan ng paggalaw ng paa mo pakaliwa at pakanan. Umakyat ka pa ng kaunti. May mga parte ron na masakit at may mga hindi masyado. Hanapin mo ang mga iyon at alisin. Paano? Kapag nakita mo ang masakit na bahagi, pindutin ito. Hindi kailangang idiin ng todo hanggang sa sumakit. Hanapin at hawakan lang. Hatiin ang hita sa 3. Gitna, panlabas, at panloob na bahagi. At dumaan ka sa lahat ng mga puntong ito. Hanapin mo kung alin ang masakit at alin ang hindi masakit. Sa pagitan ng mga talim ng balikat, mas maginhawa kung malapit sa pader. Ilagay ang bola sa pagitan ng pader at likod mo. Igalaw ito kaliwat kanan, isa-isa. Dahan-dahan lang gawin. Paano mo matatanggal ang pagod sa leeg mo? Kumuha ka ng rolyo, halimbawa. Heto, ipapakita ko agad. Diretso. Gawa sa tuwalya, halimbawa. Heto, ito yung napunta sa kabila. Kahit ano pa. Gagawa kayo ng parang rolyo. Ay, kulang ang taas. Mas maganda kung mas malaki. Rolyong tela. Ayan. Mas maganda kung malaki. Ayan. Ibig sabihin, kailangan mo lang manatili ng ilang sandali sa posisyon na kabaliktaran ng matagal mong kinatatayuan. Ilagay mo ito sa ilalim ng leeg mo. Ayan. At humiga ka lang ng ganito. Para lang yung liko ng leeg mo ay unti-unting bumalik. At ganyan lang. Humiga ka lang at magpahinga. At dahan-dahan, magre-relax ang mga kalamnan mo. Pero kapag ginagamitan mo rin ng bola ang mga bahaging ito, makakatulong din ito sa leeg mo. Dahil ang mga extensor ng leeg, dito lahat nagsisimula ang mga ito. Mula sa bahaging torasiko. O sige mga kaibigan, kung ngayon ay nagkaroon kayo ng interes na malaman kung aling mga kalamnan ang dapat unang iunat, ilagay ang gusto ninyo sa komento. Isulat ninyo. Mayroon akong kagustuhan. Ganito lang. At maintindihan ko na may kagustuhan kayo. At tungkol dyan, pag-aaralan din natin ng mabuti ang isyong ito. Hanggang sa susunod na palabas.